ay narito tayo para pasalamatan, papurihan at patuloy na sambahin ng Diyos na siyang lumingap sa atin. At sa pamagitan po ng kanyang salita ay patuloy nawa na maging matatag tayo, magiging malakas yung ating pananampalataya hanggang sa magiging ganap ito sa kanyang harapan. May mga salita po na binabanggit si Apostol Pablo na ang kanyang mga pinanal ay pasasakdalin pa. Hindi ko alam kung talagang sabi nga ng iba, baka lumagpas na tayo sa langit, pero kailangan eh. Amen? Kailangan natin unawain kung ano ang plano ng Diyos sa atin sapagkat napakaganda ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayaw niya ang isa man sa atin ay mapahiya pagdating po ng panahon na ibibigay na niya kung ano yung nararapat sa atin. Patuloy natin ipanalangin mga kapatid ang isa't isa sapagkat ang bawat isa sa atin ay magkaugnay-ugnay. Amen? Nakikita niyo yung katulad po ng mga ganyang upuan. Kapag hindi po yan nailapat ng maigi, mapapansin niyo yung inupuan doon sa likod, kaya na talaga yun sa likod kasi gaganon-ganon na eh. Pero sa ginawa yun, talagang fit. Hindi siya nauuga. Hindi siya basta-basta na ibabaling kung saan-saan. Kaya ang isang iglesia kapag they are fitly joined together, sila po ay talagang pinag-uugnay-ugnay na talagang dapat ang isa't isa sa bawat isa. Ang isang iglesia ito ay talagang tatayong matibay. Pero once nagkakaroon na po, nagluluspuntak na po yung bawat parte, nagsisimula na pong pahapay-hapayan. At hanggang sa kapag hindi po naayos, babagsak po yan, tutumba po yan. Maging sa mga furnitures, mga kapatid, tingnan nyo yung mga furnitures natin. Kapag, maski sa sa sasakyan, pag bago pa yung sasakyan, yung mga tornilyo talagang na mahigpit. Pero sa habang katagalan, lumuluwag hanggang sa talagang makikita mo na yung magkakaroon na po ng problema. Which, sabi po ni St. Paul, kapag ang isang iglesia, lalo tigit ang sinusundan natin ay ang ating Panginoong Diyos. And we know that God is perfect. Wala po siyang kapintasan, wala po siyang kulang. Wala po siyang talagang siya yung perfecto. Ngayon, nung dumating siya, inintroduce niya kung paano tayo mamuhay ng tama. Kasi yung buhay natin, nabuhay tayo na mali yung ating sinusundan. Kaya nga ang sabi po ni Paul, mga patay na raw tayo sa paningin ni Kristo. Kaya dahil sa kanyang awat dapat, dumating siya para ayusin yung ating kalagayan. Maibalik tayo sa dapat nating kalagayan. Kaya nung tayo ay makita, nung tayo patay pa, dumating yung biyaya. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 1, and you had He quickened who were dead in trespasses and sins. Patay daw tayo dahil sa ating mga kasalanan at mga pagsuway, pagsalagsan natin. Kaya nakakawa yung ating kalagayan, bagamat maraming mga tao na ipinagmamalaki yung kanilang katayuan sa buhay, yung kanilang mga achievements, pero spiritually, they are dead. Once na wala kang, hindi mo siya tinanggap, hindi mo tinanggap ang saving grace ng ating Panginoon Kristo, hindi mo ito pinaniwalaan, manatiling kang gano'n ang kalagayan mo. Although, sinasabi mo, mayaman ako, marami akong ari-arian. Pero once na hindi ka napabilang doon sa saving grace ng ating Panginoon Diyos, hindi ka napasakop doon, you are considered dead by God. Although sa tingin mo, buhay na buhay ka, but in the sight of God, you are dead. Yun yung katotohanan mga kapatid. Pero hindi matatanggap ng karamihan yan
sapagkat inaakala nila na hindi ganun yung kanilang katayuan. But in the sight of God, nakakaawa po ang kalagayan ng isang taong hindi tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sa atin bilang mga nakakilala, kaya nga tayo nandito isa tayo sa mga pinalad, isa tayo sa mga pinagpapala. Tinanggap natin yung kanyang biyaya, we are now considered as children of the living God. Tayo ay itinuturing ng Diyos na mga anak ng Diyos na buhay. Na kung tayo buhay, sabi po ng 4:1 and 3, 4:1 hanggang 3. Sundan niyo ako mga kapatid. Chapter 4 ng Ephesians, na huwag tayo muna umalis sa Ephesians. Therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith you are called. Lahat tayo tinawag ng Diyos patungo sa Kanya. Patungo sa Kanya. And kaya nga sabi niya, iniwanan ko kayo ng halimbawa. Tinawag ko kayo para maging akin. Kaya kung kayo doon, alipin kayo ng kasalanan, ngayon pinalaya ko kayo, gusto ko kayong mailalim po sa pagiging alipin din. Pero ayon na sa katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Now, si Paul, bagamat siya'y malaya, but he considered himself as a prisoner. Siya'y nakakulong doon sa katuwiran ng Diyos. Hindi po doon sa literal na kulungan, but he's under subjection. Pag sinasabi na sa kulungan ka, nasa ilalim ka ng pamamahala ng warden. Amen. Kung sino ang nakatuka doon para pamahalaan lahat ng mga prisonero. Now, Paul considered also himself as a prisoner. Tinuturing niya ang kanyang sarili bilang bilanggo sa ilalim po ng pamamahala ni Kristo. Kaya sabi niya, nakikiusap ako sa inyo. I beseech you therefore that you walk worthy. Yung pagkatawag sa inyo mga kapatid, lahat tayo may mga dungis tayo Hindi lang basta dungis. Talagang kabag-habag yung ating kalagayan. Prior doon sa ating katayuan ngayon tayo mga kinukonsidera ng Diyos bilang kanyang mga anak. Now, dahil kabag-habag yung ating kalagayan, marungis tayo, at tayo po are considered as the most miserable human being. Bago po tayo nagiging mga anak ng Diyos. Ngayong nasa ilalim ka na ng kanyang pamamahala, sabi niya sa verse 2, with all lawlessness, wala kang pwedeng maipagmalagay sa sarili mo sapagkat patmamayari ka ng Diyos. Amen? Wala kang sariling iyon na ngayon. Lahat ng sayo ay pagmamayari ng Diyos. Kaya wala kang dapat maipagmamalaki sa sarili mo. Wala kang pwedeng sabi, ay hindi, master pa rin ako ng sarili ko. Mga kapatid, nagkakamali ka. You have to follow orders. Or else, yung katayuan mo ay mababaliwala yung biyaya yung binigay sa iyo ng Diyos. With all lawlessness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Kaya kanina, maganda yung lagi pinapaalala natin kapatid. Madaling sabihin po ang salitang pag-ibig kung mahirap po ito i-interpret sa ating kapwa. Mahirap po ito mga kapatid, not unless na talagang lubos mong ipagpasakop ang sarili mo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung patuloy natin pag-ipag-ugnayan sa Diyos, it is a must. Hindi po ito, pwede na ako sapagkat anak na ako mga kapatid. Kaya kami instruction do not, huwag niyong kaligtaan yung inyong pagtitipon na yan sapagkat sa tuwing kayo nagkakatipon, nagpapaalalahanan kayo. Amen, nagpapalakasan kayo. At kapag kayo nandyan, nagiging kalakasan kayo ng iba. Amen. Amen. Kung hindi ka mapapalakas ng kapwa
manhid ka. Wala kang pakiramdam. Kaya wala ka rin pakiramdam, kahit wala ka dyan, aatin mo, sapagkat wala ka pakialam sa katayuan din na yung kapwa. Hindi nyo ba alam mga kapatid yung presensya nyo? Kalakasan ng iba yan. Amen? Pero maating yung lumiban, umabsent sa mga gawain sa Panginoong Diyos. Asan yung pag-ibig nyo sa inyong kapwa? Hindi nyo ba alam na kapag pagdating yung mga kasamahan nyo, mga kapwa nyo mananampalataya, ang unang tinitingnan yung mga nakaupo doon, bakit wala yung iba? Amen? Sapagkat bawat isa sa atin, bahagi tayo ng isa't isa. Once na you enter into covenant with God, nagpasakop ka, tumanggap ka ng usapan na yan, bahagi ka ng kanyang katawan at siya yung ulo. Kahapon, nagpapasalamat ako sa Diyos ngayon. Kahapon, inimbitahan kami. Yung supporter namin ng shelter, lahat ng officers, inimbitahan niya sa Cubao. Kumain kami dun sa Four Seasons. Alam niyo yung Four Seasons? Hapon nga lang ako nakarating doon. Ano yun? Buffet. Mamimili ka kung anong kakainin mo doon. Bahala ka. Eh sabi ko, hindi ako sanay dito eh. Sanay ako doon sa mga turo lang eh. Hindi ako masaya pagka ganun kainan. Kaya sa, naikibagay ka, naikisa ka. No, ngayon yung supporter, si Sister Carol, marami siyang negosyo ha. Ang dami niyang may hindi man niya sarili yung iba. May amo siya, may sarili siya. And dati, nung bago mag-lockdown, she is earning about 300 hindi. Ang offering niya sa church, umabot po ng 300,000 a month. At pagka ganun kalaki yung offering mo, gano'n kalaki ang kita mo. And to think na sila po ay talagang bukod sa free will, talagang sila pagdating sa 10% tithing. Kaya kung 300,000 you're earning, kung 10% you're earning 3 million a month. Sakit sa ulo yun mga kapatid, paano mo gagastusin yun? Sakit sa ulo yun, kaya sabi niya, yung pastor namin nagsasawa na sa kanilang mga ibinibigay. Sabihin daw niya, Pastor, pasyal ka ng London. Ito, tingin mo. May nagsawa na, tumanda na eh. Ha? Huwag na kapatid. Ay ko na niya. Kursi pa, iba-iba. Tinatanggihan na eh. Sana ipamigay na lang dito sa atin, no? Pagkinabangan pa natin yan. Sa madaling salita, ito ngayon yung habang kami nag-uusap, nagpangalaga siya eh. Parang nililecture niya kami. Eh, siyempre, minsan talagang under talaga ng may pera yung mga walang pera eh. Pakinig. Sabi niya, alam niyo, dalawang bagay lang eh, ang mapagpipilian ng tao. Alam ko yun, sabi niya. May mga kasalanan na hindi mo talaga maiwasan. Sabi niya, kung maiwasan mo, ay hindi na mayo ka. Mag-focus ka na sa Diyos, pero sabi niya, paano ang pamilya? Aminado siya. Sa laki ng kanyang kinikita, ang dami niya rin kung mga unang-unang bribery. Kasi pag nilapit mo yung mga transactions po sa gobyerno natin, you have to bribe them. Hindi nagkakasala ka na. Alam niya yun eh. Mga padulas.
At yung mga pagsisinungaling, hindi mo pa talaga mai-declare kung yung ano talaga yung income mo, sapagkat itatax ka ng gobyerno eh. Sabi niya, alam ko, tangi lang ditong solusyon, iwanan ko itong trabaho para magiging makapag-focus ako sa Panginoon Diyos. Pero sabi niya, paano? Paano yung Panginoon? Yung mga anak ko, hindi kakain o hindi ako magluluto. Kapag ayaw kumain, bababa doon sa Four Seasons kasi yung kondo niya nasa malapit lang dito sa Cubao. Bababa lang doon kakain, lista, babayad yung ina. Sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko. Sabi ko, paano kung nawala ka? Paano tatayo yung mayan? Kung may mga pera na naman yan, sabi ko, tingin mo, tatayo yan sa pera. Pagdating sa relasyon nila sa Diyos, tatayo yan sa pamagitan ng pera. Kawawa, mga kapatid, kawawa. Kaya sabi niya, ang ginagawa ko na lang, alam ko mali, pero ginagawa ko na lang ngayon, patuloy kong gumagawa ng tama sa Panginoon Diyos, tumutulong ako sa mga pastor, tumutulong ako sa mga kapwa ko, para lang magkabunan yung mga maling ginagawa, which is, tama ba yun? Pero alam niya eh. Pero because of yung kahinaan natin sa ano yung ano victims of it, mga kapatid? Kung minsan nabibiktima tayo sa mga ganun eh. But the Word of God remains intact po yan eh. Naikiusap lagi natin sa atin. Kung talagang anak ka ng Diyos, umayos ka. Not minding kung ano may sasakripisyo mo. Hindi ka pwedeng kumilos na parang si ano eh, sino ba yung nagnanakaw? Si Ben Tablet? O si Rubin? Alam ko si Ben Tablet, gano'n nilang ginagawa eh. Gumagawa ng krimen, pag nagkapera, tulog sa mga mahirap. Mabago siya sa mga tao. Pero hindi gano'n ang usapan pagdating sa harapan natin. Pinangakuhan pa niya nga kami. Sabi niya, sunod, tagaytay tayo, kasama niya yung mga misis mo. Tapos, next year siguro, kapag punta tayo Singapore. Nakakalula. Kahit mga 3 araw lang, sabi niya, kahit mga... Hindi ba pwedeng pirahin na lang yun? Sayang eh. Sayang. Ngayon ako minsan mga kapatid, pero talagang napaka-generous giver siya. Pero yung ating mga kasalanan, yung mga hidden natin mga kapatid, hindi po pwedeng takpan ng kabutihan. You have to get away from all kinds of wrongdoings. Then start doing right. Hindi pwedeng dito mga kapatid, yung parang kakunyako, kung saan ka nakadikit, ganun ang kulay mo. Dapat identify ka bilang anak ng Diyos. Anumang lugar, anumang panahon, anumang oras, hindi kapag kasama mo mga lasing-giro ka din. Kapag kasama mo yung mga gumagawa ng hindi tama, ganun din ang gagawin mo sapagkat nandun ka eh. You have to set as an example. Every time, kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, bagamat pinagbintangan siya sa siya ng katawang tao mga kapatid, sabi ng ilan, lasinggiro din naman, kasakasama niya mga lasinggiro eh. Matakaw din yan, yung mga kasakasama niya, puro makasalanan.
Pero mga kapatid, as a child of God, you have to be identified as a right person na kailangan mong kumilos ng tama sa harapan ng mundong ating ginagalawa na pinamumugaran talaga ng kasamaan. Kaya sabi ko sa kanya, ang dami ko ng mga kapatid, kaya minsan parang medyo asar siguro siya sa akin, pero wala siyang magagawa. Minsan sabi, nag-usap din kami sa issue natin. Sabi niya, gusto ko sa mga pastor maging mayaman. Sabi ko, ang ganda. Ganda ng plano niya. Sabi ko, alam mo, Sister Garon, masalamat ka, ganyan ang kalagayan mo eh. Pinagpapalan. At dapat lang talaga tumulong ka. Mananampalataya ka. Pero yung light na itin mo yung ibang mga pastor na mahirap, kaya mahirap yan, tamad yan. Pera talaga, may mga pastor din talaga, wala rin namang ginagawa din talaga eh. Pero yung kahit anong ginagawa eh, hanggang doon ka lang talaga eh. Huwag natin kaligtaan na yung may mga sinasabi po ang Bible na yung binibigyan ng wisdom para pamahalaan yung libo. Di sa libo ka mamahala, di ba? Kung sa 500, di sa 500 ka mamahala. Eh kung ibinigay sa'yo 10, makipag-compete ka pa dun sa 1,000, eh, yun lang ang kakayanan mo. Amen? Sabi ko, kung kaya talagang bukal sa inyong kalooban tumulong, tingnan nyo kung sino talaga yung malis ni Sayamis. Ayun talagang, wala talaga nga. Katulad niya, tinatagyan ng pastor niya yung mga binibigay niya. Ibigay niyo kung sa mga nangailangan talaga. Para makita talaga yung, alam niyo mga kapatid, kaya nga sabi ko nga sa kanila, lagi ko silang, I hope na pagdating ko ng next year siguro. Sana, loobin ng Panginoong Diyos. Sabi ko, gusto ko magkaroon, kung talagang iisa tayo, gusto ko magkaroon ng isang gawain ng shelter. Wala na magkakanya-kanya. Para tayong nito eh. Naglulukuhan eh. Magtulungan na lang tayo. Magtulungan tayo. Ngayon, kung inakala nyo nga, yun yung kapasita nyo, kung ako ay taga-walis na lang, taga-puras lang, Pagwa, ikaw na ko. Kayo doon sa mga... Basta importante lang magkatulungan tayo. Sapagkat importante sa isang iglesia, sa mga anak ng Diyos, kahit kuko ka, kahit nasa kalingkingan ka, bahagi ka ng iglesia, importante ka pa din. Amen. Bawat isa sa atin, huwag lang na yung laging yung mukha na ikita. Napipiki yung mukha eh. Huwag yung puro yung... Kaya nga ang iglesia, sabi pinag-uugnay-ugnay. They are fitly joined together by God. Hindi tayo yung gumawa sa atin. Tayo yung pinag-uugnay-ugnay. Dapat maging handa ka kung ano yung mga dapat mong gampanan. Kaya sa isang iglesia mga kapatid, kung talagang meron tayong puso na gusto natin na ibahagi yung mensahe sa iba, ang dami mong pwedeng gawin sa loob ng iglesia para tumulong. Wala kang kakayanan magsalita, may kakayanan kang sumuporta financial, hindi sa financial ka magpagamit. Amen. Para yung may mga kakayanan magsalita, sila yung hahayop na hindi ko sila hayaan, na walang laman yung alam sigura. Kaya ayaw ko mag-delegate ng mga kapatiran. Sige na, uso yan sa mga iglesia eh. Utos doon, utos dito. Eh wala ka man lang maibibigay kahit pang merienda na sa mga yung naglalakad na wala man na. Tapos sasabihin mo, sakripisyo lang to, Brad. Hindi tama eh. Ang mga anak ng Diyos, nagkakaisa ng katulungan yan. Kaya magiging magiging aware tayo dun sa ating kalagayan. Ano bang pili kong gawin para maging yung aking pagiging bahagi ng iglesia ay maging kapakinabang. Wala akong kakayanan na humayo. May kakayanan akong sumuport, then I will support. Wala akong may suporta, I will pray.
pagiging ano natin, magkaroon talaga ng kapuluhan eh. Kasi kung walang gaya ng binanggit ko nga sa inyo, pabayaan niyo yung upuan, lagi yung inuupuan yan. Yung isang sasayaw-sayaw ka dyan, yung upuan na yan, magkaluwag-luwag yung mga ano yan, yung apato niyan, unti-unting mabubunot. Babagsak yan. Ganon din ang iglesia. Salamat tayo sa Diyos mga kapatid. In spite of all the things that happen to us, tumatayo pa rin ang iglesia. At gusto kong hamunin ang bawat isa natin. Let's work together for good. Kung mahal din lang natin ang Panginoon Diyos, prove it. Kung talagang mahal natin ang Diyos, patunayan natin. Sapagkat darating ang panahon, lahat ng ating mga ginagawa, mayroon pong kaakibat na reward muna sa Diyos. Not minding kung ano mang hirap ang dinanas natin. Kaya nga, ang isang Ingles na ipinupursay ko sa kanila yan eh. Kaya yung isa sabi niya, sige, gawin na natin yan. Sabi ko, wag na naman muna ngayon. Kailangan mong mag-prepare ng lugar, di ba? You have to gather funds. Kung magkakasama-sama kayo, kung meron tayong mga musician ditong 10 din sa kanila. Pag pinagsama-sama yan, makakadal tayo, makabuo tayo ilan yung musician ni Harry David mga kapatid? 2,400 choirs. Nagtanong sabi ko sa kanila, alam ko, maraming sasama sa atin kapag nakikita nila na umaayos tayo. Iba-iba yung denomination natin, iba-iba yung ano natin, but we work together as one. Parang IATF lang eh, di ba? Ano ba yun? Yung ano lang, paglaban natin sa COVID. Ano yung binanggit ko? Heal as one. Tayo naman, we will work as one. Bilang mga anak ng Diyos. Dito naman, wala pag-asa sa atin eh. Natawa nga ako, kaya nagpatawag na meeting yun. Kasi doon sa yung sekretary ng Sildan, saka yung presidente, nagkaroon ng problema, pero yung presidente nag-appoint yung sekretary na yun. Sabi ko, kasi hanap yung posisyon. Sabi naman presidente, hindi ko basta-basta mapapalitan dito, sayang may pinaghirapan ko dito. Purihin ang Panginoon. Ito yung mga tao. Pero gusto ko silang makasama. Gusto ko silang makasama para yung kung talagang gawain ng Panginoon Diyos yung ating gagawin. Lahat naman pwedeng maiayos eh. Sapagkat ang mag-aayos sa atin ng Diyos. Magkakaroon lang tayo ng puso na talagang handang makisa, makibahagi, makibagay sa lahat ng uri ng klase ng tao. Lahat may problema eh. Amen? Lahat tayo, mayroon tayong mga dungis, may mga kapintasan tayo. Pero kapag tayo ay iminon din ng ating Panginoon at hinubog tayo bilang iisa talaga, na talagang handang makibahagi sa gawain ng ating Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. We can work together for good because we love God. Yun lang yung punto eh. To those who love God, they can work together. Pero kung hindi natin mahal ang Diyos, huwag ka na. May tsapuera ka lang dito eh. Kasi ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon, pag-ibig, pagmamahal, pagpapahalaga sa isa't isa. Hindi yung pagpapahalaga lang sa sariling gusto. Now, sabi ng verse 3, 4:3, endeavoring to keep the unity of the Holy Spirit in the bond of peace. Napakasarap siguro talaga kapag, kaya nga pangarap ko talaga yung mga kapatid, mulat simula pa. Pero hindi ko alam kung paano. Pero as we go together, sabi nung isang kasama sa shelter ako, sabi niya, kilala ka pala niya, ganito? Sabi ko, hindi ko sila kilala eh.
Wala kasi akong hiling makikipag-mingle sa iba't ibang mga gawain. Ngayon lang ako nagano kasi gusto makita talaga yung tawag nito, yung hitsura talaga ng totoong church na talagang tinubos ni Kristo. Sabi niya kasi, sabi ko, sino sabi? Sabi niya, sige ito, sabi ko, sino yun? Sabi nga sa akin, butit sumama sa inyo yan. Hindi naman naging-pag-ano sa iba yan. Sabi ko, siguro panahon na ngayon, nung unang medyo mataas pa yung mga ere natin. Pero ngayon gusto natin ayusin lahat na ito para yung iglesia natin po ng Diyos na yung dugo ni Kristo ang ibinuhos dito mga kapatid. Buhay niya, yung lahat ng sakripisyo niya, maging isa lang tayo, tapos ito yung outcome. Sabi ko, para tayo mga talimapay. Kung sa may nag-uuspungan yung mga, hindi ba tama na to? Kailangan natin kumilos bilang isang katawan ni Kristo. Kung hindi, hayaan natin ako na makikisama. Yung mga gusto sumama, magkaisa tayo. Dahil ito yung motibo ng Diyos. Ito yung gusto ng ating Panginoon. At ito rin yung mga itinuturo sa atin ng kanyang mga alagad na nauna sa atin. Wala namang pagkakaiba. Yun na lang gusto lagi mag-isikat yung bawat gusto makilala. Pero naman yung lingwahe na kaya nang lumabor mo sabi ng Presidente, pinagsikapan ko ito eh. Dapat alam natin bawat isa, sabi nga ni Saint John, I have to decrease, He must increase. May mga pagkakataon na kailangan ng kaya nga sabi ko nga, kung mayroon nagbabatid dito na, ako naman dyan, ako naman mahal, sige ito lang. Suportan na lang kami. Sapagkat kung wala akong suporta, walang susuporta sa isang isa sa atin, wala kong mangyayari sa ating mga Pilipinas. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta dito. Pupunta tayo sa pagpuman. Pero kung nagkakaisa tayo, nagkakatulungan tayo, kaya mga kapatid, let us pray, continue to pray na talagang magkaroon talaga ng kabuluhan ang lahat ng ating mga pinagpagulo. Kasi kung wala rin itong mararating, nagsasayang tayo ng oras at sandali. Alam ko, sabi nga natin po yung mga kapatid, sabi natin Panginoon, lahat ng bagay magagawa niya sa atin. Siguro tinitingnan muna ng ating Panginoon kung paano niya ayusin yung kanyang iglesia. Then, makikita natin kung paano magiging resulta nito in the near future. Ang mahalaga natin, di man tayo dumami mga kapatid. Ang mahalaga magiging maayos lang sana yung ating kalagayan. Sigurado tayo papasok dun sa kanyang kaharian. Amen? Kung meron mang pag-asa sa labas, sabi nga ni Brother Roger kanina, sa labas nagkamalit din yung ipin eh. Ihirap din. Sa impyerno, nagkakalit din yung ipin. Di pari-pari yung kalagayan. Samantalang sa loob ng kaharian na purihin ng Diyos, puro tuwa, kasiyahan, kapayapaan, lahat ng kayamanan na gusto mong angkinin dito sa lupa. Nagdoon naka-store sa langit, ibibigay sa iyo in due time. Amen. Kaya ang pag-iusap po ng Bible, ang pag-iusap po, sabi nga na, kayo ay pinag-uugnay-ugnay kayo at tapat ang Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin. Maging ano lang tayo, maging adaptable tayo sa isa't isa. Hindi na pinag-usapan dito kung anong uri ka nga, anong mukha mo, anong uri ng ugali mo. Sapagat ang ugali, bagamat ang ugali napakahirap mong baguhin mga kapatid, pero kayang-kayang baguhin po ng ating Panginoon Diyos yan. Hanggang ngayon yung mga ugali natin, kung ano yung ugali natin noon, nare-retain pa eh.
Kailangan ko binabanggit dito mga kapatid, yung mga bisyo natin, yung inom, sigarilyo, yung pambabae, yung ano mang mga bisyo na yan, mas madaling baguhin yan kaysa ugali ng isang tao. Pero huwag mong sabihin, di unahin na muna natin yung ano. Iritin na lang muna natin yung pambabae at saka lahat inaasahan ng ating Diyos na magiging yung kanyang iglesyang inaasahan ay halimbawa para sa lahat. Makita ng lahat ng tao kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo gumawa, kung paano tayo maging pagkabwa-tao. Na wala tayong pinipiling tao. Sabi nga, kahit sa Satanas mga kapatid, kahit kaaway mo, mahalin mo. Eh kung si Satanas magpakita, mamahalin ko siya eh. Pero tatadyakan mo muna siya. Alam mo siyang ginagawa ito lang mabuti, puro pakunwarin lang. Pero ibig sabihin sa ating mga kapwa-tao, sabi nga nung kung paano tayo minahal talaga ng Diyos. Sabi nung, andyan si Sister Leonie, nung mawala yung kanyang tatay, sabi nung mga engkanto na kausap ng mga bulwari, sabi niya, mabuti kayo. Kahit nagkasala kayo, magkakasala kayo, may kapatawaran kayo. Kami, wala na. Nag-aantay na lang kami ng judgment. Sinong kausap nila? Mga engkanto, yung mga evil spirits. Ang namamagitan, evil spirit din. Yung albularyo. Parang yung may kumasa, Biblia meron eh. Yung babaeng nagipag-usap sa patay, pinabangon na nga si Samuel. Yung katawan ni Samuel, nakabalot pa ng benda, talagang bumangon sa kapangyarihan ko na devil. Alam mo na nagagawa nila, yung mga bagay na hindi natin magagawa. Pero yung Diyos natin pinaglilingkuran, kahit sinong mga pangyarihan, mas makapangyarihan ng Diyos natin pinaglilingkuran mga pagkakas. Wala tayong dapat ikatakot. Sabihin natin, yung mga tinitirhan natin, may mga multo, may mga nagpapakita ng espiritu. Minsan ini-entertain naman, yung mga anak ko dyan sa bahay, dami na, sa bahay, ang dami daw, dyan. Minsan, laging nanonood ng mga horror stories. Tapos hindi makakatulog. Dito kasi, natulog dyan minsan, may kumakatok dyan. Hindi alam si tatay, si paring piping lang pala ito. Praise God. Lahat ng dako mga kapatid, mayroong mga evil. Because we are full of evil. Itong mundo natin, pinapugaran po ito ng mga masamang espiritu. Pero wala silang magagawa sa atin kung nasa atin talaga yung espiritu ng Diyos. Nandiyan lang yan sila eh. Sabi nga ng we are not battling against flesh and blood, but we are battling against powers and principalities in the air. Sumasabay sila sa akin. Wala naman tayong kapangyarihan ganun eh. Pero nag-i-entertain natin yung kanila pag ginagawa, bahala kayo sa buhay. Pero we, as children of the living God, we have that power. We have that power to cast out them. Amen? Pwede mo naman sila sabayan. Sabi dito, may mga bata daw dito doon. Pumapasok yun. Yung Bombay na dati naka dito, ay may bata dyan. Dito naman sa may Usiya, dito sa Mesiya data, may matanda. Yung kay nanay, kung ano nakikita ni nanay. Tinutulungan ka pag-inis na yan. Tulungin.
tinatakot tayo ng sarili nating mundo sapagkat ipinapaalam ng Biblia yan sa atin na nandyan yan sila eh. But they have no power against us. Amen. Kaya lang tayo nakakaroon sapagkat pinapahirap natin yung ating takot, papatayin tayo ng ating takot at pangamba. Pero sila wala, they have no power against us. Kaya sabi po ng bana, sabi ni St. James, resist the devil and the devil will flee from you. But entertain the devil and the devil will come unto you. Purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, we are here as children of the living God. And we are here para gawin kung ano yung nais ng Diyos para gawin natin bilang kanyang mga anak. Hindi tayo tinawag ng Panginoon Diyos para magiging katulad din ng nasasanlibutan ito. Tinawag tayo ng Diyos para magiging talagang mga extraordinary. Sabi nga ng ni Amos, for all the families of the whole earth, kayo ang pinili ng Diyos. Dami-dami po ng pamilya sa buong mundong ito. Isa kayo sa pinili ng ating Panginoon. Hindi ba karapat-dapat lang talagang purihin siya at pasalamatan siya? Bakit hindi sila ang pinili at ikaw ang pinili? Samantalang hindi ka naman mas mabuti kaysa kanila. Prerogative ng Diyos yun eh. Ang Diyos ang pumili, hindi naman tayo. Amen? Doon pa lang sa pagpili, magpasalamat ka na. Kasi bakit ikaw? Bakit hindi sila? Yung iba, namatay na lang na wala pa, kaya wala mga... Hindi na nila nalaman na mayroon palang Diyos na magliligtas sa kanila. Saan sila pupunta? Samantalang tayo, ipinapalam sa atin ng Panginoon, tiyaga lang, tuloy-tuloy lang. Nandiyan na, long suffering, sige lang, magiging luli ka. Kahit na inaapi-api ka, dito lang naman sa lupa yan eh. Pagdating sa langit, wala nang mga api sa'yo. Tama ba mga kapatid? Dito lang yan. Pero pag tayo ay nandoon na, wala nang mga api sa atin. Nandun ang totoong kaligayahan, nandun ang totoong buhay. Dito puro problema. Pero we have to face it. That's why God give us power. Power to resist any kinds of evil. Huwag natin biru-biruin din ng mga demonyo mga kapatid. Hindi sila tutuhanin ganyan. Kaya nga sabi nga ng Biblia, huwag mo silang bigyan ng tuwang. Pag nakapasok sa iyo yan, delikado. Pero kung kalabanin mo yan, lalayo din naman yan eh. Kasi alam nilang wala silang power against us. Because we have that power from God. Kaya kahit na anong magiging kalagayan natin, sabi ni Paul, ulitin ko lang yan. Pakibasa ka sa Tagalog yan. Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang 3. Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag na mga anak ng Diyos. Sige. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Maging mapagpakumbaba kayo. Mahinahon. Ano pa? At matyaga. At matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Magparaya kayo. Di ba? Minsan natibihado yung katayuan mo. Sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Praise God. We are bound together
by the love of God. And by that, we can live peacefully with all men. Kaya nga sabi nga sa Revelation, kahit nasa sa gitna kayo ng sinagugan ni Satanas, namumuhay pa rin kayo bilang mga anak ng Diyos. Kung hindi siguro natin naintindihan yan, pag nasa sinagugan ka ni Satanas, ano mangyari sa'yo? Demonyo ka na rin. Amen? Demonyo ka na rin. Pero kahit sa gitna ng sinagugan ni Satanas, pwedeng mamuhay ng payapa ang mga anak ng Diyos. Hindi sila kontaminado ng mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Although they feel, alam nila kung ano nangyayari. We can feel the pain, we can feel the stress that na dala-dala ng mga kaguluhan yan. But you can never be put under their power because your power is from God. Kapangyarihan. Kaya nga sabi po, tingnan natin, patapos na tayo mga kapatid. 5 minutes more. 5 minutes more. Pray lang tayo mga kapatid. Alam natin, isang araw gagamitin talaga ng totoo yan si Sister Carol na yun. Hindi lang tayo dadalhin sa Singapore. Gusto niyo ba pumunta sa Singapore? Ayoko, may COVID. Wala na COVID ngayon sa Singapore. Nasa daan. O sa langit talaga tayo pupunta? Sa langit na. Sama-sama lang tayo sa langit. Sa langit na lang tayo. Walang gastos. Paid tax by God. Yung airfare natin, sagot ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po ng 17, dahil kayo ay pinag-uugnay-ugnay sa isa't isa, ulitin natin mga kapatid, unawain natin, namnamin natin yung mensaheng dulot dito mga kapatid. We are bind together with the love of God para yung ating pagkakaisa, yung pagkakasundo-sundo natin ay magiging totoo. Minsan yung pagkakasundo-sundo parang peke eh. Mga kapatid eh. Pagkakasundo lang pagdating sa simbahan, pero pagdating sa labas, nagchichismisan. Alam mo, pagka hindi ko lang maano talaga si brother yun eh. Pero alam mo yan, walang hiya din yan. Yan. Ano natin, mga walang hiya, magiging mapait din pagdating ng panahon. Amen? Kung kayo ay talagang fitly joined together by God, ito yung pakipasa, 16. Tapos tuloy natin hanggang 20. Chapter 4 pa rin tayo ng Ephesians. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Amen. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. At kung maayos nang gumaganap ng tungkulin ang bawat isa, lalaki yung katawan, di ba? At pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng Pag lumalaki yung katawan, tatatag po yung iglesia. Amen? Na talagang iisa yung panuntunan. Hindi yung nagpataasan, nagsisiraan, kundi gumaganap ng ayon talaga sa kalooban ng Diyos. Ano ba mangyari? 17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Wala kaguluhan ang kanilang iisip at wala silang pag-uunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, Magtitigas ulo wala niya. silang bahagi sa buhay na kalooban. Wala silang bahagi sa buhay na ulangan. Sige pa. Sila ay naging alipin ng halayan at wala na silang nahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Praise God. Hindi ganyan ang matutunan
ninyo tungkol Hindi kay ganyan Kristo. ang natutunan natin bilang mga anak ng Diyos. At salamat sa lahat ng mga kasama ko sa iglesia ito mga kapatid. I am proud. Amen? Hindi yata tayo nagiging proud. Amen. Salamat sa pag-ibig niyo mga kapatid. Salamat sa pagmamahal niyo. Salamat sa pagkikaisa niyo sa iglesia nito. Isang araw makikita natin ang bunga nito mga kapatid. Yayakapin tayo ng Diyos. Papahirin ng Diyos yung ating mga luha pagdating sa kinanggaling. Ito, ano na ito eh? Given na ito mga kapatid. We will cry, we will feel pain. Lahat pwede nating maranasan dito, but in heaven. Unang papahirin ng Diyos yung ating mga luha sapagkat alam nila patuloy na dumadalo yung ating mga luha sapagkat dito sa mundo na nandoon lahat ng mga bagay na hindi po maganda sa ating pakiramdam. Pero salamat sa Diyos na buhay na ating pong pinag-ibig ko. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung nagbibigay sa atin ng siya yung lagi nagpupus sa atin. Sige na, tuloy-tuloy lang lang. Sige na. Eh? God prove it. Pinoprove ng Diyos sa atin. Amen? Pinoprove sa atin. Sa iba, wala pang gawain ganito mga kapatid. Marami pang takot. Ang global yata, wala pa din. Pero tayo in the grace of God. Salamat sa Diyos. Malakas ang kalakasan po ang hatid ng fellowshipping mga kapatid. I believe, naniniwala ko. Lakas at pag-asa po ang hatid nito sa bawat buhay natin. Here, we can pray together. Patuloy natin panalangin yung ating mga kapatid na may mga karamdaman. Ibatin natin yung sakit ni Leia. Siguro wala na yan eh. Tunaw na yan in the name of the Lord Jesus Christ. But whatever God's will is, God's will be done. Lahat ng mga gusto natin itulog sa Panginoon Diyos, itulog natin ito ng sama-sama. Tulong-tulong tayo. Let us work together. We are joined together, fitly joined together by God. Siya yung gumawa nito mga kapatid. At lahat ng tagumpay na ipinapangako natin, Panginoon Diyos, makakamta natin ito in due time. Nasa kamay ng Diyos ang perfect timing. Sa Kanya lahat po. Nakasalalay ang lahat ng ating inaasahang tagumpay. Amen? Kaya salamat sa ating Panginoon and we do believe that we as children of the living God, walang nakakataas sa atin, walang nakakahigit sa atin maliban sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Di bali na ano man yung magiging kalagayan natin, ako payag na ako magiging kuko, yung kuko pwede naman pangkamot din. Lahat ng bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo mahal. Amen? Sapagkat ginawa tayo ng Diyos na perfect. We are being made by God perfect. Perfectly joined together. Amen? We are heading to perfection. Patungo tayo sa pagiging ganap ng ating pagiging anak ng Panginoon Diyos. God bless you mga kapatid. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang katotohanan that we are under the subjection of the power of God. Sumunod tayo na mayroong maluwag sa ating mga puso at isipan.